Grabe isang makasaysayang hakbang na naman sa edukasyon. Ang naganap pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matagumpay na paglulunsad ng project Agap AI ng Department of Education o DepEd na ginanap SA Quezon City Science High School SA Quezon City. Ang project Agaptoy-E na nangangahulugang Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence ay naglalayong ihanda ang edukasyon ng Pilipinas sa makabagong panahon ng teknolohiya. Dala ng pamahalaan isang mahalagang regalo para sa sektor ng edukasyon, alinsunod SA layunin ng Department of Education na ihanda ang kabataang Pilipino sa mas mabilis na nagbabagong mundo ng teknolohiya. Ngayong araw ay ating masasaksihan ang launching of the Department of Education's project. Agap ay isang inisyatiba na naglalayong gamitin ang AI sa makabuluhan, ligtas at inklusibong paraan sa sektor ng edukasyon. Sa pagsisimula ng bagong taon, hatid ng Project Agapay ang bagong pag-asa at bagong direksyon para sa edukasyon ng bawat kabataang Pilipino, alinsunod sa alhikain ng bagong Pilipinas na magtaguyod ng makabago, inklusibo at handang sistemang pang-edukasyon at kanina po nasaksihan natin ang pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinalubong po siya ni Secretary Sani Angara at ang mayor ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte, at kanina lang po nakita rin natin na nakipag-interact ang ating Pangulo sa ilang mga mag-aaral ng Quezon City Science High School. Sir Joshua, ito ay nagtutur na si President SA ilang mga booth na inihanda para dito SA launching ng project Agapay. Ayan po, una po nating nasasaksihan ang Pangulo na ini-inspection po ang ating host school, booth ang Quezon City Science High School. Nakikita po natin ang mag-aaral at faculty ng pagpresenta ng kanilang mga tech LED projects and initiatives. Yang mga projects po na yan ang nagiging puso ng ating project. Kagapay na patuloy po nating mapaunlad ang teknolohiya at ang pag-unlad ng mga progresibong pagbabago sa larangan ito sa ating Departamento 1.34. At kanina nabanggit na ni Sir, yung atungkol nga SA ating mga booth, kabilang SA mga kalahok ng mga yung mga non-government organizations, research institutions, academic partners at of course, yung technology companies na katuwang po ng Department of Education. Sa pagsulong ng makabagong sistema sa pagkatuto, Sir, ano-ano, yung mga booth, ilan yung mga booth na inihanda? Ayan, may darating po tayong 7 booths na meron po tayong Quezon City Science High School na nasasaksihan po natin ngayon sa ating screen. Ang Cyber Guardians Philippines, ang isa sa ating mga local implementing partners, puno ang upinismeda na kasama po nila. Ang nakikipaghalubilo po sa ating team, the Massachusetts Institute of Technology, Responsible AI for Social Empowerment, Center for Integrated STEM Education or System at the UCLA Foundation. Sambot naman po ang si Mayo Inotech, isa po sa mga tagapag-abante ng mga discussion papers, policy notes, Innovations and Technology Series and Learning Solution Series po. When it comes to our AI projects here in the Philippines, kasama po ang ating Education Center for AI Research or eCare na nag-a-advance naman po ng paggamit ng AI at data science to improve learning, teaching and education management in the Philippines. At syempre po ang Microsoft na nag-showcase naman po ng innovative education solutions na nag-i-empower ng teachers at ng learners natin dito sa Pilipinas. Ayan Sir, habang ini-inspect ni President Marcos Jr. itong mga booth, bigyan naman natin sila ng short overview about dito SA project. Agapay, alam mo kanina Sir, nung talagang nag-uusap tayo about this project, it's very comforting itong pangalan ng proyekto na ng Department of Education, itong Agapay. Pwede mo po kami Sir, bigyan ng history at syempre yung kung paano tayo nag-come up for this project. Ayan, syempre po ma'am, ang Agapay ay nangangahulugang Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence. Nagmula po to iba't ibang mga inspirational words. Kagaya ng Griego, meron po tayong mga dialekto na gumagapit ng agapan nung kinoconceptualize po ito ng department, no ang pinaka-concept po ay maging simbolo po ito ng pagtulong, ang pag-abot po ng helping hand sa ating mga teachers at learners. Ang inisyatibong ito, ilan sa mga bahagi ng inisyatibong ito ay ang kauna-unahang DepEd, foundational guidelines na nagsasaad ng alituntunin sa integrasyon ng AI sa basic education
Ito ay magsisilbing gabay para essay responsable, ethical at inklusibo at nakasentro, essay mga mag-aaral na paggamit ng artificial intelligence. Ang framework naman po ay nabuo sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga mag-aaral, magulang guro mga eksperto at ibang-ibang katuwang na institusyon. So yun PA lang po nakikita natin no nakasama ang bawat sektor SA pagpunta dito ngayon naman. Nasasaksihan natin ang Pangulo sa pagpunta. SA booth ng Cyber Guardians Philippines ay isa po sa ating mga local implementing partners na magpapaguyod ng AI-ready Asian, SA IBAT, ibang rehiyon. Ang kanilang papapakita sa booth ay ang mga IBAT, ibang pananaliksik pero kasama na rin po dito ang IBAT, ibang uri ng klase ng AI machine learning games na maaari pong puntahan ng ating mga mag-aaral, mga magulang, mga guro mamayano kasama rin po dito, ay ang isang short interactive segment of AI for Oceans. Isa po tong format ng Hour of Code na ituturo. Po na essay National Rollout Essay mga booth, ito po ay kasama sa advokasya ng ating booth holder na Cyber Guardians, Philippines for a Safer Cyberspace. So Don PA lang, po nakikita natin na isa po sa inisyatibo ng Artificial Intelligence or ng AI Ready Asian pati na rin ng project. Kagapay ay gawing makabuluhan, subalit masayang experience sa ating learners, teachers at parents na mag-aral ng artificial intelligence, machine learning pati na rin. Siguro yung pag-predict for data modeling, it's very important to see no na nakikita natin ngayon ang presidente na nakakasama niya ngayon ang mga estudyante, mga guro, mga iba't ibang sektor ng lipunan. Kanina sir, napag-usapan natin itong project. Agapay meron Meron itong talagang may mga prinsipyo itong proyekto na nag-derive din itong pangalan SA ilang mga lengguwahe SA Pilipinas, meron din SA Greek. No sir, and yung nabanggit natin kanina, eto kasi yung layunin nun, yung maging kaagapay ka-partner. Ang Department of Education sa patuloy na pagpapalakas ng kaalaman, hindi lamang ng mga mag-aaral para mapalakas din yung pagtuturo ng mga guro, pagkuha ng mga learning materials, and of course yung paggamit ng AI sa tamang paraan at kanina, nakapanayam namin si Secretary, ang meron tayong mga ino-offer din na mga seminars para essay pag AI proofreading. Yung kasi ngayon, Sir DBA ang AI talagang gamit na rin gamit na gamit even hindi lang naman essay kolehiyo ito, no di lang essay sektor ng mga nagtatrabaho or essay working sector. Kasama na rin ang mga tao o mga estudyante essay learning, essay education sector at yun nga napunta. New po na meron po tayong AI Skills Training Program, so part po ng Project Agapay Essay ilalim po nito ay maglulunsad ng kagawaran ng malawakang AI Skills Training Program, nationwide katuwang ang Asian Foundation, Google Org at local implementing partners, nating kagaya ng Cyber Guardians Philippines, isa sa gawa ang pilot training program na layunin abutin ang humigit kumulang 1.5 million na mag-aaral guro at magulang sa iba't ibang rehiyon. So yun po ang first step on in making sure na mataas at masigla ang ating AI literacy skill in the basic education level. Ma'am, and at etong paglo-launch natin o paglulunsad natin ng project, agapay alinsunod din to SA Philippine, hosting of the Association of Southeast Asian Nations this year. At this is a very important year for the country dahil tayo po ay talagang globally competitive na rin kasama SA tama mga Asian members. Asian country members, no? At kanina, nakapanayam rin natin ang Quezon City. LGU si Mayor Joy Belmonte isang malaking hakbang para sa kanya. Tuna tayo po dito sa Pilipinas. Ay nagiging digitally enabled at future ready para SA ating mga kabataang Pilipino at sa ating mga mag-aaral sa mga guro at ilang mga kasama natin SA sektor ng edukasyon. Yan mukhang pinapakita po ng mga mag-aaral ng Quezon City Science High School, ang isa sa kanilang mga inobasyon noon na nagpapatunay kung gaano tayo ka-globally competitive. Hindi lamang essay hospitality, hindi lamang sa larangan ng pulisya pati, na rin essay ating mga mag-aaral na essay larangan ng teknolohiya at essay pananaliksik at of course sir, naniniwala ang sektor ng edukasyon na malaking tulong ang artificial intelligence sa pagpapaunlad ng ating pagsasagawa ng ilang mga research, ilang mga project essay school, learning materials. Sabi nga ni Secretary kanina, hindi naman ito paraan para mapabilis lang ang trabaho o may mawala ng trabaho of course, ito po ay bahagi ng inobasyon sa sektor ng edukasyon.
para magkaroon PA tayo ng sapat pang kakayahan na maging globally competitive. Lalo na tayo mag-yun nga nabanggit natin kanina, mag-host ng ASEAN 2026. Nakapanayam o napakinggan po natin kanina essay pre-program. Noah ang ating executive director ng ASEAN Foundation. Ang official foundation ng ASEAN, ang kanyang statement na nagpapatunay na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nangunguna ngayon sa larangan ng AI at isa ito sa mga buhay na katotohanan na totoo nga na tayo ay nag-uumpisa ng lumawak sa larangan na ito. No, ayan, patuloy rin nagdidiskurso ang mga estudyante, mga guro SA booth ng Quezon City Science High School, kasama ang Pangulo, ang kalihim ng edukasyon, at ang mayor ng local government unit ng Quezon City at bahagi rin ng objectives ng pagpapatupad nitong project, agapay ay yung walang mag-aaral. Ang maiiwan mula sa digital era at yan naman po ang layunin ng bagong Pilipinas na tayo ay maging mas digitalize at makahabol din sa ilan pang mga bansa na talagang digitalize na priority na rin ang pagpapabilis ng pagkatuto, pagtuturo at paggawa ng ilan pang mga schoolworks at hindi lamang to dito sa Metro Manila. Ito po ay talagang mangyayari sa buong bansa. Actually no, kahit sabihin natin na mabilis ang paggalaw natin ngayon sa pagdating ng AI, ang inspirasyon ng pangalan nito ay mismo nagsasabi na hindi tumabilisan na transition para siguro sa mga mag-aaral at sa mga magulang dahil ang agapay ay nagmula sa Filipino word sa pag-akay, pag-ugnay at pagbigay suporta. Ang kahulugan nito ay naghahalaga sa simbolismo ng guidance, connection, and support. So, as we continue to walk towards the future, envisioned by the President through his Bagong Pilipinas agenda, we have to take bold leaps at ISA. Itong ehemplo kung paano tayo nagtitake ng bold leaps sa larangan ng edukasyon, yan nasasaksihan natin. Mukhang nag-i-enjoy sila ma'am. No essay discussion doon siguro. Nakikita na natin na gusto talaga malaman ng Pangulo kung ano yung nangyayari sa loob ng ating whole school at ay sa narito yung mga projects, mga research na ginagawa nila. Ayan, nagmo-move forward na po sila ngayon sa Cyber Guardians Philippines, ang isa sa ating 5 local implementing partners. Ang meron po sa booth nila ngayon ay mga tarpaulins na nagpapakita kung ano mga BA ang R of coding or R of AI or ang platforms po na ginagamit nila. Makikita po natin dito ang AI machine learning game na meron sila SA, mga laptops, na maaari pong masaksihan natin mamaya live dito after the program. No, ang mga estudyante ng Quezon City Science High School. Kasama ang unang implementation nitong Hour of Coding SA Pilipinas, we will also be running a short, interactive segment there in the booth that we could see that the President is actually doing with our partners. Ang ginagawa po ngayon ng ating Pangulo ay ang tinatawag nating AI for Oceans or our Hour of Code, SA kanilang. Ito po ay kaugnay sa abokasyon ng Cyber Guardians Philippines na mapalakas at maging mas ligtas ang ating cyberspace at nakikita po natin ang interaksyon na nangyayari ngayon, no? Yung mga brochures na puno ng research at information, kasama rin niyang Pangulong Marcos Jr., ang ilang mga officials ng Department of Education, local government officials ng Quezon City, pag-i-inspect ng ilang mga booth na inihanda ng Department of Education, kasabay ng paglulunsad ng project. Agapay dito sa Quezon City Science High School ngayon naman po. Kasama ng Pangulo ang pag-inspect naman po ng ating Upinismed. Ang booth po nila ay meron ang nagse-showcase ng Artificial Intelligence Literacy Project na may collaboration po with Massachusetts Institute of Technology, Responsible AI for Social Empowerment or MIT RACE, Center for Integrated STEM Education, Incorporated or System at Ang Unilab Foundation. The project centers on developing AI literacy, or daily curriculum adapted from MIT RACE and conceptualized protectionalized for Filipino learners in both plugged and unplugged environments. So, nakikita natin na hindi kailangan connected SA gadgets at SA internet para matuto ang mga kabataan, no? The curriculum equips students with a solid grasp of AI concepts, social, ethical, and environmental consequences, and the impact of AI on future careers. Sa booth po nila, ang mga visitors ay makakapag-explore ng students. AI project na nagde-demonstrate ng understanding of core concepts, algorithm bias awareness, and responsible design. They can also test out self-paced and interactive digital resources designed for teachers and students.
and watch the highlights of the first 2 batches of training for teacher curriculum implementers and the Transforming Philippine Classroom through AI Power Teaching webinar series. Kung nakikita po natin na ine-explore po ng ating Pangulo ang ibang AI projects pati na rin po ang self-paced and interactive digital learning resources para SA teachers at para po SA ating mga learners. Salamat sa lahat at mamaya sir makikita rin natin o masasaksihan din natin yung demonstration dito mismo. Opo, actually ngayon PA nga lang noon nagpe-pre-demo na sila. At masasabi KO nung mga panahon KO wala pa tayong ganyang mga sistema, and it's very very comforting na hindi na kailangan ng book-to-book learning. Nakikita natin na gumagamit sila ng mga technologies, kagaya ng Minecraft ng different games, making AI learning more efficient, but also more fun and interactive for our learners and teachers.